Loki, the second strongest Straw Hat pirate, na posible pang magiging mas malakas pa kay Kaido. Grabe ang revelations dito sa chapter. Ni-reveal na nga dito ang kwento sa likod ng buhay ni Loki na siyang magbabago sa pananaw natin sa kanya para sa magiging ika-10 at huling miyembro ng Straw Hat Pirates. Ako si Mon, at pag-uusapan natin lahat yan sa chapter 1153 ng One Piece. Kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay pindutin mo na yung subscribe button at paki-like na rin ang ating video bilang suporta sa ating channel. Ang chapter ay may title na The Birth of Loki. Pag-uusapan natin to ng mas detalyado hindi lang sa nakaraan ni King Harold, kundi pati na rin syempre sa kapanganakan ni Loki. Masasabi kong tinatrato talaga si Loki na parang magiging Straw Hat base sa backstory niya. Iset aside muna natin itong inimbitahan siya ni Luffy kamakailan na maging Straw Hat. Dahil ngayon, mukhang magkakaroon pa siya ng sarili niyang sobrang tragic na backstory. Literal na isa sa mga pinaka-tragic sa One Piece verse. Magsisimula ang chapter sa kadugtong ng kwento sa nakaraan ni Harold. Makikita natin dito ang kanyang childhood days kasama sina Dory at Brogy. Ipinanganak si Harold na mas malaki at mas malakas kaysa sa iba. At dahil dito, siya'y lumaking spoiled, dagdag pa ng kanyang mataas na katayuan. Isang araw, nakita ni Harold ang isang babaeng higante na nagngangalang Ida. Mukha siyang bihag at ginagawang palabas sa isang bayan ng mga tao. Sobrang nagalit si Harold, iniisip na kinukutya at minamak ang mga giants. Kaya sinira niya ang buong bayan at pinalaya si Ida. May mga freckles si Ida sa mukha, makakapal na labi at naka-ponytail. Kapansin-pansing iba siya sa karaniwang mga babaeng nilikha ni Oda. Pagkatapos niya itong iligtas, tinanong siya ni Ida, "Sino ka?" At syempre, iniisip ni Harold na siya ang knight in shining armor na pasasalamatan ng babaeng iniligtas niya. Sabi niya, "Walang anuman. Di mo na kailangang magpasalamat. Ako ang hari ng Elbaf. Syempre, hindi ko hahayaang pagtawanan ng aking bayan." At dito na nangyari ang isa sa mga pinaka-nakakatawang eksena. Habang inaakala mong sobra ang pasasalamat ni Ida at baka kiligin pa siya kay Harold, bigla niyang sinampal ng malakas ang mukha ng aroganteng si Harold. Sobrang nagulat si Harold at sobrang nakakatawa ang reaksyon niya. Siguradong nalito si Harold dahil parte ng sarili niya ay tuwang-tuwa na hindi siya iniintindi ni Ida bilang hari at tinatrato siya na parang karaniwang tao lang. May Luffy or Garp energy talaga siya dahil hindi siya nagpapadala sa katayuan ng ibang tao. Ang dahilan kung bakit niya sinampal si Harold ay dahil ang mga taong iyon mismo ang tumulong sa kanya nang mawasak ang kanyang barko. Sila yung mga taong inatake ni Harold kanina. Voluntaryo siyang nakikipagtulungan sa mga tao. Palabas lang lahat at isa itong nakakatuwang plot twist. Tinulungan ni Ida si Harold na maunawaan na hindi siya mas mataas kaysa sa iba dahil lang sa ipinanganak siyang malakas. Dahil sa kanya, naging mas mabuting tao si Harold lalo na pagdating sa ibang lahi at nagsimulang magkaroon ng interes sa kultura ng iba bukod sa sarili niyang bayan. Pagbalik niya, sinabi pa niya sa kanyang mga tauhan, "Hanggang ngayon, napakarami na nating kasalanang nagawa. Panahon na para pagbayaran ang mga kasalanang to." Nagulat ang mga tao, tipong napatanong sila ng, "Anong nangyayari sa'yo, Harold?" Pero malinaw na si Ida ang dahilan ng pagbabagong ito. Isang malaking pagbabago ito kumpara sa nung una siyang pinakilala, kung saan inilarawan siyang arogante at suwail na tao na walang makakontrol. Dati hinahamak niya ang ibang tao dahil para sa kanya, lahat ng mga nasa labas ng Elbaf ay mahina at walang kwenta sa sarili niyang pananalita. Ngunit binago iyon ni Ida at ng kanyang mga paglalakbay. Ngayon bilang hari, nais na niyang maglakbay sa ibang bansa at mag-abot ng kamay ng pagkikipagsundo sa kanilang mga kapitbahay at matuto mula sa kanilang mga kultura. Naniniwala siyang sa ganitong paraan, gaya ng sabi niya, mas uunlad ang ating bayan kung matututo tayo sa mundo. Nang tanungin siya kung maaari pa bang panatilihin ang kanilang kulturang mandirigma, sabi ni Harold, "Maaaring kailanganin nating pag-isipan muli ang ilang tradisyon kung nakakaramdam ng banta ang ibang bansa." Kahit hindi mo sang-ayunan ang kanyang pamamaraan, halata naman na mas mabuting tao na siya ngayon at sinusubukan niyang gawin ang tama. Dinala ni Harold si Ida pabalik sa Elbaf at gusto niya talaga itong pakasalan. Ngunit ipinagbawal ito ng matatandang higante dahil wala siyang dugong Elbaf. Babalikan natin yan mamaya, pati na kung sino talaga ang pinakasalan niya. Napag-usapan na rin natin dati kung bakit minamaliit si Hyrodin. Dahil malinaw na mula pa ito sa kanyang ina na si Ida. Kaya't nanirahan na lang si Ida sa isang nayon sa Elbaf habang si Harold ay ganap na talagang nagbago, abala sa diplomasya sa pagitan ng mga bansa, gaya ng kaharian ng Ryugu sa Fishman Island. Nakakatawa pa nga na habang natututo siyang makipagpalitan ng mga diplomat sa ibang bansa, parang isa daw itong marangyang palitan ng bihag. Pero nilinaw na hindi iyon ang layunin nila dapat. Kailangan ng mga tao na bumuo ng koneksyon
Dahil kung hindi, imposible ang pandaigdigang kooperasyon. Ilang taon nang lumipas, nanganak si Aida kay Hyro din. Ngunit gaya ng nabanggit, hindi pinayagan ng mga elder si Harald na pakasalan si Aida dahil wala siyang purong dugong Elbaf, kaya hindi siya pwedeng maging bahagi ng royal family. Labis ang pagkadismaya ni Harald dito at nasabi niyang, "Nakakainis, patawarin mo ako." Pero tila positibo pa rin si Aida tungkol sa lahat ng ito. Parang nauunawaan at nirerespeto niya ang kultura ng Elbaf. Pero isipin niyo, sa dami ng binabago ni Harald, parang maaari rin naman niyang baguhin ng batas tungkol sa pag-aasawa. Pero ang irony dito, dahil naging mas mapayapa siya at hindi na agresibo, mas hindi na rin niya ginagawa ang gusto niya kumpara dati. Ang Harald na nakilala natin sa simula ng chapter ay mukhang taong hindi nagpapasindak kung gusto niya ang isang bagay sa kanyang paraan. Sabi nga sa simula, wala ni isa ang makakakontrol o makakapigil sa kanya. Pero ngayon, mas iniintindi na niya ang ibang kultura, pati na ang sa Elbaf mismo, at mas pinipili ang diplomasya kahit ano pa ang nararamdaman niya. Ipinakasal siya ng mga elder kay Estrida na may royal blood ng ancient giants at galing sa mahalagang angkan, na posibleng dahilan kung bakit kakaiba ang kakayahan ni Loki. Pero pag-uusapan pa natin yan mamaya. Kaya sa huli, mali pala ang desisyon ng mga elder dahil si Estrida ay naging ganap na bangungot. Ang tanging mabuting nangyari sa relasyong iyon ay si Loki, na siyang napaka-astig nga na character at alam ko na marami sa atin ang magiging fan niya. Pero si Estrida basura talaga. Sabi ni Estrida, "Ipinanganak ako sa alcohol village sa Northern Lands at matagal ko nang pinag-aaralan ang Defang, o kung tawagin sa ibang salin, Earth Wind Art, na tila katumbas sa mundo ng One Piece ng Feng Shui, ang sining ng pag-aayos ng espasyo para sa balanse at pagkakaisa." Sabi niya kay Harald, "Nakita ko na nakatakda mo akong mahalin at pahalagahan aking kamahalan. Kalimutan mo na ang babaeng iyon mula sa silangan at ang bata." At si Harald naman, na isang emosyonal ng tao ngayon, ay sumagot ng, Hindi ko magagawa yon." Mas attractive talaga ang ganda ni Estrida kumpara kay Ida, at malinaw na ipinapakita ito dito. Napakaganda niya at nakasuot ng damit ng mananayaw, parang kay Nami at Vivi noong nasa Alabasta Art. Obsesyon na niya ang Earth Wind Arts, gaya ng sa nabanggit natin, at abala siya sa pagbubukas at pagsasara ng mga bintana at pagpapalit ng mga kasangkapan sa kastilyo. Sinabi pa niya na ang isang salamin ay nakapwesto sa isang lethal 5-star configuration, kahit ano pa man yun, kaya dapat daw itong itapon. Itong sobrang nakakainis niyang ugali ay malinaw na foreshadowing na kung anong purong halimaw talaga itong pagkatao ni Estrida. Napakalakas ng pamahiin niya. Pati si Harald ipinakilala niya kay Asura, ang kabayong tagapagdala raw ng swerte. Regalo raw ito ng kanyang pamilya. At sabi pa niya, tiyak na magdadala daw ito ng swerte. May 8 paa ito bukod pa sa pagiging dambuhala. Hindi ko lang alam sa inyo, pero para sa akin, hindi ko tatawaging swerte ang nangyari kay Harald gaya nitong pagkakaroon ng magandang mapapangasawa. Pero mamaya na yan. Bukod pa doon, sobra siyang maluho at makasarili. Gusto niya ng lahat ng alahas at ginto sa kanyang silid. At sinabi niyang, mula ngayon, sa mga pinggang pilak na lang sila kakain. Ipinapakita na si Harald ay abala sa paggawa ng kabutihang panlahat sa mga panahong iyon. Kaya marahil ay nalampasan niya ang lahat ng ito. Makikita natin siyang nagtuturo ng navigation knowledge mula Elbaf sa ibang bansa. Since 70 years ago, dahil sa magagaspang na karagatan noon, napakahirap mag-travel sa pagitan ng mga isla. Hindi pa ito kasing dali ng pag-travel sa kasalukuyan. Makikita rin natin siyang nagkukwento tungkol sa mga fishmens, mga mermaids, at mga taong nagdadala ng dugo ng karagatan. Binanggit din niya ang isang prinsipeng ipinanganak doon na nagngangalang Neptune, isang karakter na nakilala na natin dati. Napahanga niya ang lahat nang sabihin niyang hindi lang mga fishmen at mermaids ang naroroon, kundi maging ang mga iba't ibang sea creatures ay nagtitipon-tipon sa selebrasyon. Kahit malinaw na nais ni Harald na makasama si Aida, nabuntis pa rin niya si Estrida. At nanganak ito 63 years ago. Noong panahon na yon ay nasa ibang bansa si Harald. Tila madalas nga siyang nasa ibang lupain, marahil para layuan si Estrida, kahit papaano. Nanganak si Estrida kay Loki, pero ang naging itsura ni Loki ay may demonyong mga mata na mas nakakatakot pa kaysa sa kay Imu. Maaaring konektado ito sa mga ancient giants o iba pang mga di pa nare-reveal na race. May sungay din si Loki na nagpapalubha sa kanyang malademonyong itsura, pero hindi naman ito kakaiba sa kanya dahil si Harald mismo ay may sungay rin, bahagi ng ancient giant blood. Kadalasan nga, ang ama ang natataranta sa ganitong sitwasyon at ang ina ang mas maunawain at handang ipagtanggol ang kanilang baby anuman ang mangyari. Pero dito, ang ina ni Loki ang nagwala at mas kahindik-hindik pa ang asal kaysa sa itsura ni Loki. Pati ang mga taga-silbi ay nataranta at nagsabing, kalma lang. Pero sabi niya, isinumpa si Loki at isa siyang halimaw.
Lalong pinatindi ni Oda ang pagkatrahedya nang isinalaysay niya ang bahaging ito. Nang iunat ng prinsipe ng Elbaf ang kanyang maliliit na kamay sa ere, walang ni isa ang humawak sa mga ito. Grabe, talagang nakakadurog ng puso. Pinigilan ng mga taga-silbi ang reyna, sinasabing, "Tama na, iyan ang munting prinsipe." Nang makita niya ang umiiyak na sanggol, imbes na yakapin at protektahan ito, itinapon nga niya ito sa underworld. Ayon sa salaysay ni Oda, ang pinakakawawang kaluluwa ay yung mga tinanggihan mismo ng sariling ina mula sa pagkasilang. Malinaw na hindi tayo dapat nambabase sa itsura ng tao. At dito na natin makikita kung gaano kalayo ang pagkatao ni Aida kumpara sa isang maganda at royal blood na si Estrida. Iniutos pa nga niya sa kanyang mga tauhan na magsinungaling kay Harald at sabihing hindi man lang isinilang ang sanggol. Balak niyang tangayin ng reyna ang mga kayamanan at sinabing babalik na siya sa kanilang nayon. Hindi na raw siya muling manganganak. Pero mukhang napigilan siya dahil makikita pa natin siya sa kastilyo sa mga susunod. Ngunit kahit sanggol pa lang, isa ng halimaw si Loki. Makikita natin siyang umiiyak habang gumagapang paakyat sa Treasure Tree Adam. Sugatan siya mula sa underworld pero patuloy pa rin siyang lumalaban para mabuhay. Ito na marahil ang pinaka-overpowered na sanggol na nakita natin. Sobrang taas ng binagsak ni Loki at baby pa lang siya nito na kahit ang mga giants ngayon mismo ay natatakot na mahulog papuntang underworld. Sa lahat ng mga na-introduce na natural na halimaw, si Loki ang pinakahalimaw sa lahat. Sobrang laki ng potensyal ni Loki. At paniguradong lalampasan pa niya, kahit pa ang strongest creature na si Kaido sa hinaharap. Pero higit pa riyan, napakahusay ng pagkakagawa ni Oda sa trahedya sa likod ng buhay ni Loki. Inaasahan nga natin kahit na iniisip ng lahat na isinumpa siya at kinamumuhian. Kahit papaano sana ay minahal pa rin siya ng kanyang sariling ina. Ngunit sa kasamaang palad, kinamumuhian siya ng kanyang sariling pang-ina na siyang nagtangkapang wakasan ang buhay niya. Malamang siya rin ang pangunahing nagpakalat ng paniniwalang isang cursed child si Loki. Ang taong dapat nagmamahal at nagtatanggol sa kanya ay hindi man lang siya kayang tingnan at nagtangka pa sa kanyang buhay. Paanong hindi tayo magiging fan ni Loki na kahit kailan ay hindi nagreklamo at nagpapakatatag na lang sa kabila ng lahat ng dinanas niya at gusto pa rin niyang iligtas ang Elbaf? Grabe, saludo kay Oda sa paglikha ng prinsipe at tagapagmana ng trono bilang pinaka-unspoiled na bata. Ito ay isang obra ng storytelling. At sana nga talaga, ang mga espesyal na matang ito ay may kaakibat na pambihirang kapangyarihan na mare-reveal din sa hinaharap. Talagang umaasa ako na may kapalit o gantimpala ang lahat ng paghihirap niya na may kinalaman sa kanyang mga mata. Sana ay tinatago niya ito para bahagyang pigilan ang sarili niyang lakas. Pero maaaring iniiwasan din niya ang reaksyon ng mga tao. Tulad ng naging reaksyon ng sarili niyang ina, dahil siguradong traumatikong karanasan iyon kung naaalala pa niya. Makikita natin si Estrida sa kastilyo, si Harald na naglalakbay, at si Hairudin na nasa nayon ng mga higante habang nagsasalita, ang tagapagsalaysay. Hindi alam ni Hairudin kung gaano siya kapalad na hindi siya ang opisyal na anak ng reyna. Marahil iniisip niya na siya ang mas kawawa at si Loki ang na-spoiled ng todo, pero sobrang layo yon sa katotohanan. Sabi ng tagapagsalaysay, mula sa pagkakasakit ni Reyna Estrida, sabi ni Estrida, burahin na ang batang iyan sa mundong ito. Matagal na nga ang ipinropesiya bago pa siya ipanganak na si King Harold ay papatayin ng sarili niyang anak. Kahit hindi sumuko si Loki at nabuhay pa rin, at kahit may pagkakataon si Estrida na pag-isipan kung mali ba ang pagtapon niya sa sanggol noon, hindi, nanindigan pa rin siya. Gusto pa rin niyang tuluyang wakasan ang buhay ni Loki. Grabe talaga, sabi ng isang sundalo. Binabanggit mo na naman ang walang kwentang bagay na yan, kamahalan. Ipinagpatuloy ng tagapagsalaysay, si Harald ay nababahala sa mga hadlang sa pagitan ng mga bansa. Sabi ni Harald, ang world government na naman ang humahadlang. Bakit ba hindi makakilos ng malaya ang mga bansa? Malinaw na may banggaan talaga si Harald at ang world government. At magkasundo pa nga sila ni Loki noon, bago ang gabing iyon kung saan tila naging demonyo si Loki. Isa sa mga magagandang epekto ng backstory na ito ay ang pagpapakita ng mas makataong panig ni Harald, na malinaw na mas mabuting tao kumpara sa reyna. Nang muli nating makita si Aida, isa siyang sobrang mapagmahal na ina, gaya ng inaasahan nating dapat sa isang ina. Sabi niya, tungkol kay Loki, kapatid mo siya, hindi ba? Di ba't mas magandang makilala mo siya? Mas mabait pa siya kay Loki kaysa sa mismong ina nito. Kahit malinaw na nasa sitwasyon siya na karaniwang kinasiselosan ng iba, napakabanal ng kanyang pag-uugali sa kabila ng lahat. Sabi ni Hairudin, hindi ko siya kapatid, hindi siya anak ni Mommy. At sagot ni Aida ng may lambing, ang cute mo pa rin kahit masasama na ang sinasabi mo. Pagkatapos ay hinalikan siya ng mariin. Sino ang mag-aakala na ang hindi opisyal na anak pa ang makakatanggap ng ganitong kabutihang pagtrato? Ipinagpatuloy ng tagapagsalaysay, bawat sakunang dumarating sa Elbaf mula sa panahong ito ay isinisisi na
sa sumpa ni Loki. Sa madaling salita, naging panakipbutas siya sa lahat ng bagay. Tinatawan ng sisi at pinagbubuntunan ng lahat ng negatibong damdamin ng mga tao. Grabe, hindi na ako makapaghintay na makakita ng happy ending para kay Loki dahil sobra na talaga ang dinanas niya. Talagang ka-level na niya ang ilan sa pinaka-pinahirapang karakter sa buong One Piece. Sang-ayon ka ba na si Loki ang magiging huling Straw Hat? At kung magiging Straw Hat man si Loki, paniguradong siya ngayon ang second strongest Straw Hat. Pero isa din itong pahiwatig na mas lalakas pa ang Wings of the Pirate King na sina Zoro at Sanji. At paniguradong lalampasan pa nila kahit pa si Loki. At dito na nagtatapos ang ating kwentuhan. Maraming salamat po sa panunood. Hanggang sa muli. At paalam na muna sa lahat.